Napakalakas ng kaba ng puso ni Nelly nang marinig ang tawanan ng mga kaklase niya sa labas ng CR. Siyak niyang may naisipan na naman ang mga itong gawin na kalokohan. Sana nga lang, hindi sa kaibigan niyang si Dana. Si Dana kasi ang palaging pinagdidiskitahan ng mga kaklase niya. Hindi niya naman magawang ipagtanggol si Dana dahil isa lamang rin siyang duwag na kagaya nito. Ayaw niya ng gulo at ayaw niya talagang masangkot sa gulo. Scholar kasi siya sa paaralan. Pinagsisikapan niyang makakuha ng malaking grades para manatili ang scholarship niya. Siyak na mawawala sa kanya ang scholarship niya sa oras na magkaroon siya ng bad record sa paaralan. Napakabuli talaga ng grupo ni Natalie. Palibasa ay may yaman ng mga ito. So anong plano? Masayang naglalagay ng lipstick si Natalie sa harapan ng salamin. Hindi ba maputik sa grounds dahil umulan? Itulak natin si Dana nang madapa siya sa putikan. Pagkatapos, ay kunin mo ng picture kapag mukha na siyang unggoy, okay? Tawang-tawa si Cathy sa kanilang mga plano. Talagang wala nang ginagawang matino ang mga ito sa buhay. Napakasama ng mga ito. Nagpupupuyos naman ang kalooban ni Nelly dahil sa kanyang mga narinig at hindi niya alam sa ngayon kung ano nga ba ang nararapat niyang gawin. Maya-maya ay lumabas na nga ang mga ito matapos makagawa ng masamang plano. Napabuga na lamang siya ng hangin at nag-iisip ng paraan para mapigilan ang kasamaan na mangyayari sa kaibigan niyang si Dana. Habang naglalakad sa pasilyo galing sa CR ng mga babae, ay may nabuong plano si Nelly para tulungan ang kanyang kaibigan. Kahit papaano sa ganitong paraan, ay masusuklian niya ang kabutihan nito sa kanya. Lalo na sa mga magulang nito na tumulong sa kanya sa pag-aaral niya. Isang rescuer ang kanyang kinilalang ama na si Henry. Nailigtas siya ni Henry noon sa kasagsagan ng lakas ng bagyo at dinala siya sa DSWD. Wala talagang kamag-anak ang kumuha sa kanya, kaya't napagpasya nitong ampunin na lamang siya. Sa mahigit 15 taon ang nakalipas, ay hindi niya nakilala ang tunay na magulang. Ang kanyang kinikilalang ama ngayon ay ang 35 years old na hindi na rin nag-asawa. Palagi nga niya itong narereto sa matandang dalagang kapitbahay nila. Ngunit wala namang nangyayari. Papunta na nga siya sa grounds at natatanaw na niya si Dana na naglalakad kaya tinawag niya ito. Napalingon ang kanyang kaibigan kaya't nagmamadali siyang nilapitan ito. Hindi nakaligtas sa kanya ang mga tinginan ng mga kabarkada ni Natalie. Naroon din si Cathy na may binabalak na masama. Alam niya ang plano ng mga ito, kaya't sisirain niya ang plano nila. Kumapit siya sa braso ni Dana. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Isang matamis na ngiti lamang ang isinukli niya rito at sinabing bumili lamang siya ng candy sa kantin. Hindi niya sinabi ritong galing siya sa CR at narinig niya ang usapan ng mga kaibigan at grupo nitong si Natalie sa loob ng CR laban sa kanya. Binabantayan niya na lang ang kaibigan nang nakita niyang tumayo si Cathy sa kinauupuan at nagmamadali itong naglakad papalapit sa kanila. Ito na yung plano ng mga ito. Hinihintay niya talagang makalapit sa kanila si Cathy nang bigla niyang hinila si Dana papalayo. Gulat na gulat si Cathy na dumiretsyong nadapa sa putikan nang hindi nito nahawakan si Dana ng kagaya ng binabalak ng mga ito. Napahiyaw itong lumangoy sa putikan na grounds. Kaagad siyang nagkunwaring nagulat at ganoon na rin si Dana na totoong nagulat talaga dahil wala itong alam sa plano ni Natalie at ng mga kasamahan ng mga ito. Inis na inis si Cathy at napahiya habang ang mga maharting mga kaibigan niya ay hindi man lamang siya tinulungan. Nagkibit balikat naman siya sa nakita at hinila si Dana papalayo roon. Nagawa niyang iligtas ang kanyang kaibigan. Nilagpasan niya ang mga kaibigan ni Cathy na nagbabaga ang mga tingin sa kanilang dalawa. Pagdating nga nila sa classroom, ay doon niya sinabi kay Dana ang totoo at laking pasasalamat nito sa kanya dahil sa pagliligtas niya rito sa kapahamakan. Natapos nga ang araw na iyon na may nagawa siyang kabutihan na hindi siya nakakita ng away. Pagdating niya sa bahay, ay masaya siyang nagmano sa kanyang amang si Henry.
Kamusta ang pag-aaral, anak? Okay naman po. At may nagawa po akong mabuti sa kapwa ko ngayon na hindi ako nakakita ng away. Behave kaya ako sa school, Papa. Napangiti na lamang ang ama niya sa kalokohan niya, kaya't ginulo nito ang buhok niya. Nang dahil sa mabait kang bata sa school, ay may sorpresa ako sa iyo. Nagliliwanag ang mga mata ni Nelly sa sinabi ng kanyang ama na uuwi sila sa probinsya. Napakasaya niya sa narinig dahil sa wakas ay makikita niya na naman ang kanyang lolo at lola. Namimiss niya na kasi ang mga ito. Ilang buwan na silang hindi nakakauwi roon sa probinsya, kaya't napaka-excited niya sa sinabi ng kanyang ama. Sabado kasi bukas at walang pasok, kaya siguro naisipan ng kanyang ama na umuwi ng probinsya. Hindi ba wala po kayong day off, pa? Tanong niya sa kanyang ama nang maalala ang linya ng trabaho nito bilang rescuer. Siyempre nag-file ako ng 2 araw na leave, anak. Napatawa na lamang si Nelly at napakamot sa kanyang ulo. 2 araw lang pala, pero kahit na, mas mabuti na rin iyon kaysa wala. Habang sa loob ng malaking mansyon ni Alessandra de Silva, isang mayamang babae sa edad 34, ay malungkot itong nakatanaw sa malayo. Matigas ang aura ng mukha nito at baka sa mukha ang pinagdaraan ng hirap. Naikiyom nito ang kanyang kamao sa balitang natanggap nito na natapos na ng tauhan niya ang pagpapahirap sa pamilyang De La Serna. Ipinasara niya ang kainan ng mga ito. Hanggang ngayon ay presko pa sa isipan niya ang lahat ng kasamaang ginawa sa kanya ng biyanan niyang si Elizabeth De La Serna. Buntis siya noon nang halos ipapatay na ni Elizabeth ang anak niya sa sinapupunan niya dahil hindi raw nito matatanggap na magkaroon siya ng anak mula sa anak nitong si Diego. Pinakasalan siya ni Diego kahit malaki ang disgusto ng mga magulang nito sa kanya. Ang inaakala niyang masayang buhay kasama si Diego ay hindi nangyari dahil sa kasamaan ng kanyang biyanan. Inutusan nito si Diego na pumunta sa Maynila para ayusin ang negosyo nila roon. Buntis siya noong umalis ang asawa niya. Nasa 7 months na ang tiyan niya nang ginawan siya ng mga kasalanan ng kanyang biyanan. Kung ano-ano ang mga sinabi nito patungkol sa kanya. Inalila siya nito sa loob ng mansyon at doon siya tumakas nang malaman niya ang patungkol sa masamang plano ng mga ito tungkol sa kanila ng anak niya. Pinalak nitong alisin ang bata sa sinapupunan niya. Ayaw nitong isilang niya ang kanyang anak dahil hindi raw nito matatanggap na magkaroon ng apo mula sa isang hampas lupa na kagaya ni Alessandra. Kasagsagan noon ng malakas na ulan nang tumakas siya mula sa mansyon. Napilitan siyang magtago para iligtas ang kanyang anak mula sa kapahamakan. Umuwi si Alessandra sa bahay nila. Isang pangyayari ang hindi niya inaasahan. Sa kasagsagan ng malakas na bagyo, ay nanganak siya. Ipinanganak niya ang bata na ang kanilang bahay ay lubog sa baha. Napakalakas ng ulan noon, habang napakahina pa ng katawan niya. Ang matanda niyang ina ay natangay sa malakas na baha nang umapaw na ang malaking ilog sa bayan nila. Habang siya naman at ang kanyang anak ay nasa bubong at naghihintay ng rescue. Isang napakalakas na tubig ang kumawala mula sa ilog dahil umapaw ang isang dam sa lugar nila at pumunta sa ilog ang malakas na tubig na siyang tumangay sa kanilang dalawa ng anak niya. Nagising na lamang siya na nasa ibang bayan na kung saan hindi niya naiintindihan ang lengguwahe ng mga tao. Napatulo ang luha ni Alessandra nang maalala ang lahat. Napadpad siya sa lugar ng kabisayaan. Natangay pala siya ng alon at nadala ng dagat. Sinwerte na lamang siyang mabuhay at masagip ng mga mangingisdang Bisaya at iniligtas. Simula noon ay bumalik siya sa lugar nila. Mula sa ilang buwan na na-standard sa lugar ng mga kabisayaan dahil wala siyang pera. Nanlulumo siya nang malamang namatay ang nanay niya. Hindi niya nahanap pa ang kanyang anak, pero umaasa siyang buhay ito. Ngayon sa pag-angat niya, ay binabalik niya ang lahat ng sakit na nadarama niya sa pamilya De La Serna. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikitang gumagapang sa lupa ang pamilyang ito. Pati na rin si Diego na kay daling naniwala noon sa mga kasinungalingan ng ina. Kung binigyan lang sana siya nito ng pagkakataon, malamang ay kasama niya sana ang kanyang anak ngayon. Ma'am, kanina pa kita kinakausap ah.
Nagmamaktol na wika ni Natalie sa ina. At bakit? Nagsalubong ang mga kilay nito nang makita ang suot ng kanyang anak na si Natalie. Saan ka na naman pupunta, Natalie? Hindi ka pwedeng umalis ng bahay ng ganyan ang suot mo. Idagdag pa itong si Natalie na ampon niya. Sobrang tigas ng ulo nito at napaka-spoiled. Mami naman, gusto ngayon. Basta ayaw kong sumama sa'yo sa probinsya dahil maboboard lang ako doon. Sagot nito na nagsuot ng sandals. Hindi na alam ni Alessandra kung saan siya nagkamali sa pagpapalaki kay Natalie o masyado niya ba itong ginawang spoil. Lahat kasi ng gusto nito ay binibigay niya rito. Inampon niya ito noon sa pagkakakalang matatahimik siya at maiipsan ng pangungulila niya sa nawalang anak na si Carissa. Ilang oras pa lamang iyon matapos niyang isinilang nang mawala sa kanya. Hindi ka pwedeng umalis dahil sasama ka sa akin sa probinsya. May hinaang wika niya kay Natalie. Sabay aplo sa buhok nito. Mami naman, ayaw ko talagang umuwi roon. Alam mo namang hanggang ngayon ay kinasusukluman ko pa rin ng tunay kong mga magulang, hindi ba? Mga mukha silang pera. Kapag nalaman nilang uuwi ako roon, ay hingin na naman nila ako ng pera. Tama si Natalie na mukhang pera ang mga magulang nito na ibinenta ang kanilang anak sa kanya. Kapag umuwi sila ng probinsya, ay humihingi ito ng pera sa kanya. Kahit ganoon ay gusto niya pa rin isama si Natalie sa pag-uwi sa probinsya. Dahil sa maglalakwatsa lang naman ito sa syudad, lalo na at weekends kagaya ngayon. Friday night kaya sigurado na siyang sa bar at disco club ang patutunguhan nito, kasama ang mga bad influence na mga kaklase. My decision is final. Sasama ka sa akin sa probinsya. Sa ayaw at sa gusto mo. No more bats. Padabog na umakit ito sa taas ng kwarto para magbihis. Muling nilagok niya ang red wine na nadara sa kanyang kopa at sinabihan ng driver na ihanda na ang sasakyan nila pauwi ng probinsya. Napapangiti na lamang si Alessandra dahil excited na siyang umuwi ng probinsya. Excited siyang alipostahin ang dating biyanan na si Ginang de la Serna. Papanoorin niya itong gumapang sa kalye hanggang sa lumuhod ang mga ito sa harapan niya. Wala ring takas sa kanya si Diego dahil sukdulan hanggang dulo ang galit na nadarama niya sa mga ito. Hanggat hindi niya natatagpuan ang nawawalang anak, ay hindi niya mapapatawad ang mga ito sa kasalanang nagawa ng mga ito sa kanya. Bawat paghihirap na dinadanas niya noon, ay mararanasan din ng mga ito. Ipaparanas niya hanggang sa kung hanggang saan siya masisiyahan sa kanyang paghihiganti. Ramdam niyang buhay pa ang nag-iisa niyang anak, kahit sa tagal ng panahong nawala ito sa kanya. Maya-maya lang, ay lula na siya sa loob ng sasakyan kasama si Natalie, pauwi ng Puerto Gracia. Habang sa isang bus terminal naman, ay lula ng isang bus ang mag-amang sina Henry at Nelly. Nagsisimula ng umusad ang bus pauwing probinsya ng Puerto Gracia. Kitang-kita ni Nelly ang nagagandahang ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Sumandal siya sa balikat ng kanyang amang si Henry habang ito ay nakapikit. Nakangiti itong ginulo ang buhok niya at kinabig ang ulo niya sa malapad na mga balikat nito. Pa, hanggang ngayon ba ay wala ka pa rin nakita na magiging mama ko? Pambihira ka naman, ang bagal mo eh. 35 ka na, hanggang ngayon ay binata ka pa rin. Napangiti si Henry sa tinura ng kanyang anak na si Nelly. Parang kailan lang na sinagip niya ang sanggol na ito mula sa rumaragas ang baha. Pero ngayon heto at pinagtutulakan na siyang mag-asawa. Walang nagkamali anak eh. Napabulang hit ng tawa si Nelly na sinusuri pa ang mukha niya. Ang gwapo mo kaya pa. Masyado ka lang pihikan kasi. Napangiwi na lamang si Henry. Alam niya na ang patutunguhan ng rants ng kanyang anak. Papunta na iyon sa matandang dalagang kapitbahay nila. O kaya naman, ay sa biyudang si Francesca na halatang may gusto sa kanya. Kaya bago pa man makapagsimula si Nelly, ay sinuot niya na ang kanyang headphones para makinig ng musika. Napangiwi naman ito, sabay sandal ulit sa balikat niya. Hiniwalayan siya noon ni Shirley na girlfriend niya. Matapos nitong malaman na inampun niya ang batang iniligtas niya noon sa malakas na baha. Ayaw ni Shirley na may kahati sa pagmamahal niya. Kaya tiniwalan siya ng girlfriend niya. Masyado siyang naaawa sa sanggol na iniligtas niya.
Kaya naman nang walang pamilya ang kumuha sa bata, ay siya na mismo ang umampon dito. Hindi niya naman iyon pinagsisihan dahil sa napakabait ng bata na si Nelly. Matalino at palaging honor sa school at kontento na siya sa buhay niya na may kasama siya sa pagtanda. Maghahating gabi na nang dumating sila sa Puerto Gracia at sumakay na lamang sila ng tricycle papasok sa bayan nila Henry. Sa bayang ito niya natagpuan noon si Nelly hanggang sa nalipat siya ng assignment niya sa siyudad ng Alyamada. Dinala niya si Nelly doon dahil mamimiss niya talaga ang bata kapag maiiwan ito sa probinsya. Halos kalahating oras ang itinakbo ng tricycle ay nakarating na nga siya sa bahay ng mga magulang niya. Napakasaya naman ni Nelly na yumakap sa lolo at lola niya. Kagad na rin silang nagpahinga dahil tiyak ay bukas. Alam niya ang gagawin ni Nelly. Babalik na naman ito doon sa bahay ampunan para magtanong sa mga madre kung may naghahanap ba sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Henry sa isang kwintas na nasa leeg ng bata noong nakita niya itong palutang-lutang. Bukas ng umaga ibibigay niya ito kay Nelly. Baka maaaring makatulong sa paghahanap nito sa tunay ng mga magulang niya. Ihahanda niya na lamang ang kanyang sarili na balang araw ay maaaring mawala sa kanya si Nelly. Masakit na katotohanan yon pero nakahanda siyang tanggapin. Hanggang sa nakatulog na lamang siya sa pag-iisip. Maagang nagising si Nelly kinabukasan. Excited na siyang gumala sa lugar na iyon. Gusto niyang puntahan ang lahat ng magagandang tanawin sa lugar o kaya naman ay pumunta sa bahay ampunan at muli ay magbabaka sakaling mag-cross ang landas nila ng mga totoong magulang niya. Hindi lingid sa kaalaman niya ang istorya sa buhay niya. Kagad na kinuha niya ang bisikleta at nagbike papuntang plaza ng baryo. Maaga pa lang kahit napakasarap pa ng simoy ng hangin doon sa tabi ng park. Idagdag pa ang magandang tanawin ng sunrise sa may dagat. Kaya't nakakamiss din talaga itong probinsya nila. Pagdating doon, ay pinark niya sa gilid ang bisikleta niya at kagad na naglakad-lakad sa parke. Hindi niya inaasahang makita roon si Natalie na nambubuli na naman ang mga tao. Kitang-kita niyang ibinuhos ni Natalie ang hawak na kape sa nagtitinda nito. Kaya't awang-awa si Nelly sa nakita. Wala naman sila sa school, kaya ngayon ay maaari niyang kalabanin si Natalie. Wala ka na ba talagang good manners, Natalie? Pati matandang nagpipenta ng kape ay pinapatulan mo. Itinulak niya si Natalie at pinunasan ng matandang babae na binuhusan nito ng mainit na tsokolate pala at hindi kape. Akala niya kasi kanina ay kape ang bagay na iyon. Namumula pa ang balat ng matanda. She deserve it. Sinabi ko sa kanya, I want no sugar. Tapos binigyan ako ng may asukal? Ay nako, ang tanga-tanga ng matandang to. Akmang aalis na ito nang hinablot ni Nelly ang isang braso nito. Natigilan naman si Natalie na nagulat sa ginawa niya. Humingi ka ng tawad kay nanay. Wala ka bang pinag-aralan ha, Natalie? Inis na inis si Nelly sa pag-aastang maangas ni Natalie. Bitawan mo nga ako kung ayaw mong ipadampot kita sa mga bodyguard ko. Pagbabanta ni Natalie. Napangisi naman si Nelly. Kahit saan talaga ilagay ang babaeng ito ay sobrang sama talaga ng ugali. Hindi naman siya natatakot sa banta nito. Alam niyang nasa tama siya. Humingi ka ng tawad sa matanda kung ayaw mong paliin ko itong braso mo. Nakita niya ang bagyang panginginig sa mga talukap ng mga mata nito. Alam kasi nitong isa siyang taekwondo fighter sa school nila. Nelly naman. Iha, hayaan mo na lang siya. Wala namang masamang nangyari sa akin. Pakiusap ng matanda sa kanya. Kaya't itinulak niya si Natalie at napasubsubo ito sa gilid ng nakahilerang bulaklak sa parke. Pagpapayaran mo itong ginawa mo sa akin, Nelly. Makikita mo mamaya. Banta pa nito at nagmamadaling umalis sa harapan niya. Tinulungan niya na lamang ang matanda na linisin ang mesa nitong nagkalat ang tsokolating itinapon ni Natalie. Salamat, Ineng. Napakabait mong bata. Napakaswerte ng mga magulang mong nagkaroon ng anak na kagaya mo. Masayang wika ng matanda na inaplos ang braso niya. At dahil sa kabutihan mo, ay bibigyan kita ng mainit na tsokolate. Nagliliwanag ang mukha ni Nelly sa sinabi ng matanda, kaya mabilis siyang pumwesto sa nakahilerang upuan doon
at inamoy ang tsokolating inihanda sa kanya ng matandang tinulungan kanina. Hindi pa man nangangalahati ang iniinom niyang tsokolate nang bumalik si Natalie. Kasama na nito ang inang kilalang business tycoon sa syudad. Nakilala kaagad ito ni Nelly dahil ilang ulit niya na itong nakita sa mga pahayagan at telebisyon. Minsan na rin nila itong naging guest speaker sa paaralan. "Ma'am, look, Nelly did this to me." Ipinakita nito ang galos sa mga kamay kanina, matapos itong mabuwal sa nakahilerang mga tanim sa parke. "Alessandra, walang ginawa ang batang yan sa anak mo. Ang anak mo ay may kasalanan." Pagtatanggol naman sa kanya ng matandang babae na nagbebenta ng tsokolate. Kilala pala nito ang ina ni Natalie. Tinignan naman siya ng ina ni Natalie mula ulo hanggang paa, habang ang matanda ay halata ang takot na namumuo sa pagkatao nito nang makita si Alessandra. "Miss De La Serna? What a small world. Buhay ka pa rin pala. Totoo pala talaga ang kasabihan, no? Na ang masamang damo ay matagal na mamatay. And you?" Napataas ang kilay ni Nelly nang bumaling ang atensyon ni Alessandra sa kanya. Biglang tumahip ng mabilis ang puso niya nang magtama ang mga mata nila ng malditang ginang. "How dare you? Para saktan ng oni kaiha ko." Bumangon ang inis sa puso ni Nelly. "Wala kasi sa tama ang ugali ng anak mo, madam. Naturingin ka pa namang ambassadress of goodwill dun po sa school namin. Pero yung anak mo po ang leader ng mga kabalbalan sa school namin. Tapos yung masama niyang ugali, dinala niya pa rito sa probinsya. Nakakasuka po ang ugali ng anak niyo. Sumisira po sa magandang imahe mo." Hindi nakapagsalita ang ginang na nasa harapan niya, kahit sinasamantala niya ang pagkakataong yun para magpatuloy sa pagsasalita. "Given the fact na mayaman kayo, pero dahil pa may pera at mayaman kayo ay maaari nyo ng alipustahin ng mga taong nasa ibaba na kagaya namin. Pareho lang po tayong tao, madam, at pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Kaya ilugarin niyo po sa tamang pagiging mapagmataas nyo. Lalo ka na, Natalie. Hindi ka ba naiiya na tinitingala kayong tao pero nang pupuli ka ng matanda at mahirap na kaya ko?" Mahaba-habang litanya ni Nelly. Napakurap-kurap naman si Alessandra sa mga sinabi niya at natigilan. "Ma'am," pagmamaktol ni Natalie sa kanyang ina, na ngayon ay naniningkit ang mga matang nakatitig sa kanya. "Get inside the car now, Natalie. At ikaw, Miss De La Serna, hindi pa tayo tapos. And you, what is your name, kid?" Sandaling nataranta ang puso ni Nelly dahil sa kanyang narinig na kinausap na naman siya ni Alessandra. Nelly Villacorta, ma'am." Mahagap niya namang sagot sa mayamang babae. "Gusto kitang kausapin pag uwi ko sa syudad. Kaklase ka ni Natalie, right?" Napatango na lamang siya sa sinabi nito at pagkatapos ay nagpupupuyos ang damdamin na umalis sa harapan nila ng matanda. Lubos ang pasasalamat ang natanggap niya mula sa matandang nakilala niya na si Mrs. De La Serna. Habang nasa loob ng sasakyan, ay kanina patahimik si Alessandra. Halos hindi niya napapansin ang mga sinabi ni Natalie sa kanya. Gumugulo sa isipan niya ang sinabi ng bata kaninang nakausap niya. That girl na kaklase ng anak niyang si Natalie really reminds her of the past. Ganon-ganon siya manalita noon. Matapang lalo na at kung alam niya sa sarili niyang tama siya. Sininami-rami ng tauhang meron siya, ay walang sumasagot sa kanya ng ganoon, maliban na lamang doon sa kaklase ng anak niya. Hindi niya malilimot ang mukha nito, lalo na noong sumagot sa kanya ang batang iyon. Nakaramdam tuloy siya ng hiya sa kanyang sarili dahil sa ginawa niyang pang-alimpusta sa matandang si Mrs. De La Serna. "Ma'am, ano ka ba? Kanina pa kita kinakausap. I said, parusahan mo si Nelly sa ginawa niya sa akin." Napalingon siya sa kanyang anak na nasa backseat ng sasakyan at ganoon na lamang ang pagtikwas ng kilay niya sa itsura ng kanyang anak na si Natalie. Marami pala talaga itong ginagawang kababalaghan sa school nang hindi niya nalalaman. Matatalim niyang mga titig ang ikinatigil nito. Kaya tumahimik na ito. Alam na alam ni Natalie na galit na siya kapag ganoon na ang paraan ng pagtitig niya. Kinagabihan ay masusing pinag-aralan ni Alessandra ang mga listahan na ibinigay sa kanya ng kanyang sekretary. Isa yon sa mga target list ng mga negosyong maaaring pasukin ni Diego. Kinakalaban niya ang pamilya De La Serna at ibinaon ang mga ito sa lupa.
Lahat ng maaaring negosyong pasukin ni Diego ay hinaharang niya. It's one of her way para ibunton sa mga De La Serna ang kanyang galit. Bukas ay ibabalikan niya si Mrs. De La Serna sa kapihan nito sa tabi ng park. May binalak na naman siya para pahirapan ito. Hindi siya titigil hanggang sa hindi gumagapang ang mga ito sa paanan niya para magmakaawa. Kinabukasan ay magkasabay ang mag-amang Henry at Nellie sa pagtakbo sa loob ng plaza. Nakatatlong ikot na sila sa malawak na grounds nang nakiusap si Nellie na magpahinga muna at magkape muna sila ng kanyang ama doon sa nakilala niyang matanda. Ngunit nawindang si Nellie na abutan nilang ipinagtatatapon ni Madam Alessandra ang lahat ng paninda ng matandang si Mrs. De La Serna. Awang-awa na nilapitan ni Nellie ang matanda at tinulungan itong pulutin ang mga panindang kakanina nasa lupa, habang ang ama namang si Henry ay pinatigil si Madam Alessandra sa ginagawa nito. Natigilan si Alessandra nang makita ang isang matangkad na lalaki na pumigil sa mga kamay niyang pinagtatatapon ng mga paninda ni Mrs. De La Serna. "Bitawan mo ako," hiyaw ni Alessandra. Kaagad na lumapit ang mga bodyguards niya para saklolohan siya. Ngunit tumilapol lamang ang mga ito matapos tamaan ng flying kick mula sa lalaking humahawak sa mga kamay niya. Hindi siya makagalaw dahil ang dalawang braso niya ay nailak nito sa likuran niya. Hindi niya pa nakita ang mukha nito dahil nasa likuran niya ito, pero napakabango ng katawan ng lalaki. Matipuno ang mga braso, nakahawak sa dalawang kamay niya, at malapad ang dibdib na nasasandalan niya. "Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo sa matanda, ha?" Bulyaw sa kanya ng lalaki, habang kitang-kita niya ang batang si Nellie, nakaklase ni Natalie. Tinutulungan nito si Mrs. De La Serna. Ang mga mata nitong nakatitig sa kanya ay hindi makapaniwalang napupuno ng panunumbat. May kung anong damdamin ang nabuhay sa puso ni Alessandra habang nakatitig kay Nellie Villacorta. "Wala kang pakialam kung anong ginagawa ko sa matandang okluban na yan. Hindi mo ako kilala, kaya wala kang alam sa pinagdaanan ko sa matandang bruha na yan." Tugon niya naman sa lalaki na nakahawak pa rin sa kanya. Lumuwag ang pagkakahawak nito sa mga kamay niya at tuluyan siyang binitawan. "Alessandra, patawarin mo sana ako. Patawarin mo na kami. Pinagsisisihan ko na ang nagawa ko sa noon, anak." Nanginginig at umiiyak na wika ni Mrs. De La Serna. "Pwede ba, Ma'am Alessandra? Natigilan mo na si nanay? Hindi ka na ba naawa sa matanda?" Sa tuwing nagsasalita ang batang ito, ay natatameme talaga siya. Kita niyang lumapit kay Nellie ang matangkad na lalaking may hawak sa kanya at tinulungan ito. Nagpupupuyos ang kalooban niya sa dalawang pakialamerong ito, pero hindi niya kayang makipagsagutan sa batang si Nellie. Ang mga inosenteng mga mata nito na puno ng panunumbat sa kanya ay nagpapaalala sa lahat ng pinagdaanan niya. "Anak, tulungan mo si nanay na ibangon ang kariton nito." Utos nito kay Nellie. Ama pala ito ni Nellie Villacorta. Kagad naman siyang tinalikuran ni Nellie at tinulungan ng umiiyak na si Mrs. De La Serna na itayo ang tumimbang nitong kariton. "Kailangan mong bayaran ng lahat ng sinira mong paninda ng matanda." Natigilan naman siya sa sinabi ng lalaki na ama ni Nellie. "Bakit ko naman gagawin yon? Kulang pa nga yan sa ginawa niya sa akin noon." Hiyaw ni Alessandra kay Henry. "Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi mo na pwedeng basta-basta na lamang sirain ang paninda ng matanda dahil lamang sa galit na nadarama mo sa kanya. Bayaran mo ang lahat ng sinira mong paninda niya." May hinaang wika ni Henry sa kanya. "Isa kang business tycoon, madam, at nakakasira sa imahe mo ang pinagagagawa mo. Bayaran mo ang matanda kung ayaw mong masira ang iningatan mong pangalan." Hindi nakapagsalita si Alessandra na kumuha ng pera at iniwan sa mesa. Hindi niya napigilan ang mga luwang pumatak sa mga mata niya. Bumalik na naman sa kanya ang lahat ng sakit na ginawa sa kanya ng matandang nasa harapan niya. Nagmamadali niyang nilisan ang park at tinungo ang sasakyan niya. Hindi pa man siya nakakalapit, ay nanghihina na siyang naupo sa mga upuang naroon at doon niya ibinuhos ang lahat ng mga luha ng kahapon. Nagulat na lamang siya nang maramdaman niya ang magaang mga malalaking kamay na humagod sa likuran niya. Ang amoy ng lalaki kaninang pumigil sa pagwawala niya. Ang lalaking pumigil sa kanya para wag masira ang iniingatan niyang pangalan.
Nagtaas siya ng tingin at nagsulubong ang mga mata nila ng ama ni Nelly. Sa luwaan niyang mga mata ay nakita niya ng malapitan ng napakagwapong mukha nito. Inabutan siya nito ng malinis na panyo. Tinanggap naman niyo ni Alessandra. I'm sorry kung nakialam ako kanina sa ginawa mo, ma'am. Pero hindi mabuting tingnan ang ginagawa mo kanina. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanang nagawa sa iyo ng matandang yon, ay hindi mo pa rin nararapat na gawin yun sa kanya. Napabuga siya ng hangin. Tama naman ang lalaking ito. Pero sa tuwing nakikita niya si Miss Lacerna, ay naaalala niya ang lahat ng sakit ng pagkawala ng anak niya. Kung hindi siya nito pinalayas noon, hindi mawawala sa kanya ang anak. Kung hindi nito pinagtangkaan ang buhay ng anak niya, ay hindi siya lalayas sa mansyon. Hihintayin niya si Diego na umuwi doon. Pinahid niya ang mga luha gamit ang panyo na ibinigay sa kanya ng estrangherong nasa harapan niya. Salamat at pasensya ka na kung hindi mo nagustuhan ang ginawa ko. Pero hindi mo alam kung anong ginawa sa akin ng babaeng yon. Hindi mo alam ang pinagdaanan kong sakit nang dahil sa pamilyang yon. Muli na namang tumulo ang mga luha niya. I'm sorry about that, ma'am. Hindi ko talaga alam. Pero ginawa ko lang rin ang tama bilang isang mamamayan. Nagpahid ng mga luha si Alessandra at napatingala sa lalaking kaharap niya. I'm Alessandra de Silva. Ikaw ba ang ama ni Nelly Villacorta? Tama? Inilahat niya ang mga kamay na tinanggap naman ng lalaking kaharap. Henry Villacorta, ma'am. Nice to meet you. And yes, anak ko si Nelly. Mabuting tao ang lalaki. At halata naman dahil napalaki nitong matino at mabait si Nelly. Napakabait ng anak mo. Napalaki mo siya ng maayos. Nakangiting wika niya kay Henry, na nahihiyang binitawan ng mga kamay niya. Salamat po. Nagkataong mabuting anak din talaga si Nelly, kaya po ganoon. Kung sana nga lang, ay napalaki niya rin si Natalie na kagaya ng pagpalaki nito kay Nelly. Sana yung magiging proud siya kay Natalie. Pero lagi na lamang disappointment ang natatanggap niya mula kay Natalie. Gusto niya na tuloy pagsisiyan ng pag-aampon niya kay Natalie. Pag alis niya sa barke, ay nakita niya pa si Nelly na tumatakbo papalapit sa ama nitong si Henry. Hindi may paliwanag ni Alessandra ang nadarama, pero nagiging interesado siya sa buhay ng mag-amang Henry at Nelly. Kaya ang ginawa niya ay pinaimbestigahan niya ang mga ito sa private investigator niya. Gusto niyang makilala ang mga ito, lalo na itong si Nelly. Pangalawang beses na siyang hindi nakahuma sa harapan ng batang ito. The way she speaks and move ay nagpapaalala lamang kay Alessandra sa nakaraan niya. Ganon-ganon siya, Daddy. Basta alam niyang nasa tama siya, ay pinaglalaban niya ang bagay na iyon. Hindi siya marunong umatras noon, at malakas ang loob niya kahit paman sa kahirapan nila noon ng nanay niya. Hindi siya noon nagpapapi, kagaya nitong dalagitang si Nelly. Kaya may naisip siya para mapalapit kay Nelly. Gusto niya ang batang yon. Gusto niya itong magtrabaho sa kanya para baguhin si Natalie. Samantala, tahimik lamang si Henry na nakatalaw sa malayo. Hindi niya naiintindihan ang sarili niya subalit hindi nawawala sa isipan niya si Madam Alessandra. Dati niya na itong nakita sa mga pahayagan at pati na rin sa telebisyon. Pero kakaiba pala talaga ang ganda nito sa personal. Nakadaupang palad niya pa at nagpakilala sa kanya. Kung tutuusin ay maswerte siya sa araw na ito. Pa, ang layo po ata ng tingin mo. Baka tumagos na po yung mga mata mo sa dingding. Pangalas ka ng anak niyang si Nelly. Napatawa siya ng pagak sa sinabi nito. Halika nga rito, anak. May bibigay ako sa'yo. Kamuntikan niya nang makalimutan ng kwintas ni Nelly dahil sa pag-iisip niya kay Alessandra. Magkano po ba yan, pa? Nakangising wika na Nelly. Ang sarap talagang kurti ng batang ito sa tigiliran. Halatang inaasar kasi siya nito. Halika at pumikit ka. Excited naman itong pumikit kaya maingat niya itong isinuot sa leg ni Nelly. Ang isang white gold na kwintas na may pendant na half moon na napapalamutian ng maliliit na bato sa gilid. Hala, wow pa. Ang ganda naman ito. Mahal ba to? Pwede ko ba tong isanla? Napapailing na lamang siya sa kakulitan ni Nelly. Pero natigilan ito matapos niyang sabihin na nasa leg niya na iyon noong iniligtas niya ito sa rumaragasang baha. Ibig sabihin, galing ito sa mga magulang ko pa.
Hindi makapaniwalang bulalas na Nelly. Ang mga mata nito ay napatuon sa magandang kwintas na sinusuri sa harapan ng salamin. Yan lamang ang pagkakakilanlan na maaaring kumonekta sa iyo sa tunay mong magulang anak, maliban sa suot mong damit ng araw na yon at lampin. Napaluwa si Nelly na lumingon sa kanya at yumakap ng mahigpit. Pasalamat, may bagong pag-asa na makikilala ko po ang tunay kong mga magulang. Malungkot nang umiti siya sa kanyang anak at tinamplos ang malambot na buhok ni Nelly. Kaagad namang napansin ni Nelly ang lungkot sa mga mata niya. Pa, kahit matagpuan ko po ang mga magulang ko, ay hindi kita iiwan. Pangako yan. Kahit may isama nila ako, ay hindi pa rin kita iiwan. Sapat na sa akin na makilala sila, pero dito pa rin po ako sa iyo, pa. Napapaluwang wika ni Nelly at yumakap sa ama. Kinagabihan, ay kailangan na nilang bumiyahe pa uwi sa syudad dahil Lunes na bukas at may pasok na si Nelly. Kailangan na ring umuwi ni Henry para sa kanyang trabaho. Sumakay ulit sila sa bus pa uwi ng syudad, pero bago mangyari yon, ay dinaanan muna ni Nelly ang matandang naging kaibigan niya. Hindi rin kasi kalayuan ang bahay nito sa tinitirhan ng lola niya. Uwi ka na pala sa syudad. Mag-iingat ka, Nelly, ha? Saka heto, baunin mo itong puto. At bagong luto ko yan. Baka magutom ka sa daan. Napakalawak ng ngiti na yumakap siya sa matandang si Mrs. Lacerna. Napakasaya niya kapag kausap ito. Naku, maraming salamat po, Lola. Tatanggapin ko po talaga ito. Ang sarap kaya nito. Kagad na ibinalot ng matanda ang puto na ibinigay nito kay Nelly. Kailan ka ba makakabalik dito sa probinsya, Iha? Malungkot na tanong nito at iniabot sa kanya ang plastik ng puto. Baka sa susunod na buwan po, at wag po kayong mag-alala pagbalik ko po, ay dadalawin ko po kayo. Kagad na nagpaalam na siya kay Mrs. Lacerna at nabangga niya ang lalaking kasing edad ng papa niya. Nagtataka si Nelly na tinitigan siya ng lalaki. Kaya ganoon na lamang ang kaba ng dibdib niyang nagmamadaling umalis sa lugar na iyon ni Mrs. Lacerna at umuwi sa bahay ng kanyang lola. Hindi na naalis pa sa isipan ni Nelly ang posibilidad na isang araw ay makikilala rin niya ang kanyang mga magulang. Habang sakay sila sa bus, ay tampuno ng pag-asa ang puso niya hanggang sa dumating na sila sa bahay nila. Ang Papa Henry niya ay nagtungo na rin sa trabaho dahil panggabi ang duty nito. Kinabukasan sa paaralan ay hindi niya inaasahang makikita niyang muli si Madam de la Serna kasama ang mga bodyguards nito. Gusto raw siyang kausapin nito sa loob ng principal's office. Nagtataka man si Nelly ay pumunta na lamang siya roon para malaman niya kung ano ang kailangan sa kanya ni Madam Alessandra. Salamat, Nelly, at pinagbigyan mo akong kausapin ka. Nakangiting wika nito. Malakas ang kaba sa puso ni Nelly habang nakatitig sa mga mata ni Alessandra at naroon ang paghanga sa kagandaan nitong taglay. Ano pong kailangan niyo sa akin, ma'am? Nagtatakang tanong niya sa babae na ngayon ay seryosong nakatitig sa kanya. I've already done background check on you at nalaman kong isa ka sa mga estudyanteng naka-avail ng scholarship na ibinigay ko sa paaralan. Gusto ko sanang turuan mo si Natalie. Sandaling natigilan si Nelly na napatitig sa babaeng kaharap. Gusto nitong turuan niya si Natalie. Ay yung mga guro nga nilang nahihirapan kay Natalie dahil napakatigas ng ulo nito. Siya pa kaya? Ma'am, alam mo naman siguro kung anong ugali ang meron ng anak mo. Walang kagatol-gatol na wika ni Nelly. Napangiti na lamang si Alessandra sa batang ito. Hindi ito natatakot sa kanya kahit pa man nakilala siya nito kung sino siya. Palaban talaga ang batang ito. Kaya gusto niya ito. Napalaki ng tama ng ama nitong isang rescuer. Ipinagtataka niya lang kung nasaan ang ina nito. Alam ko. Kaya nga gusto kong maturuan mo siya ng tama. Mabuti kang tao at nakikita ko yon. Kaya gusto kong turuan mo si Natalie. Sasahuran kita ng maging private tutor ni Natalie. Nalungkot ang mukha ni Nelly sa sinabi nito. Ayaw niyang maging malapit kay Natalie at wala siyang ideya kung paanong matuturuan ng maayos si Natalie sa mindset nito. Ma'am, napakahirap po ng gusto mong ipagawa sa akin. Reklamo ni Nelly. Bakit hindi mo subukan, Nelly? Natigilan naman si Nelly nang humawak ito sa mga kamay niya. May kung anong kulo ng dugo ang nadarama niya nang dumantay ang balat ni Madam Alessandra sa mga kamay niya.
Ang puso niyang biglang bumilis ang pagtibok nang makita niya ang ekspresyon nitong nakikiusap sa kanya. Ma'am, hindi ako sigurado kung kaya ko pero sige, susubukan ko na lang. Napakalawak ng ngiti na sumilay sa mga labi ni Alessandra nang pumayag siya sa proposal nito. Maraming salamat sa iyo, Nelly. Napakasaya kong pumayag ka sa pakiusap ko. Kahit every Saturday and Sunday lang, ay okay na yon. Nabigla na lamang siya nang niyakap siya ni Madam Alessandra. Hindi niya inaasahan iyon. Naalala niya kung paano itong magalit kay Mrs. Lacerna. Pero nagtataka siya kung bakit ganoon na lamang kagaan ang pakiramdam niya noong niyakap siya ni Madam Alessandra. Napagkasunduan nilang sa darating na Sabado ay magsisimula siya sa tutorial niya kay Natalie. Nagtataka pa siyang alam na pala nito kung saan siya nakatira. Pag-uwi niya ng bahay ay sinabi niya sa Papa Henry niya ang patungkol sa pag-tutor niya kay Natalie. Nagulat ang ama niya sa sinabi. Pero alam naman ni Henry na mapagkakatiwalaan si Nelly. Kaya nawala na rin sa kanya ang pag-aalala. Mabilis na lumipas ang mga araw at araw na nga ng Sabado. Kinakabahan si Nelly na pumasok sa napakalaking mansyon ng mga De Silva. Ito ang unang pagkakataon niyang nakapasok sa loob ng bahay na ganito kalaki. Kaya halos nalula siya dahil sa sobrang gara ng bahay. Good morning, ma'am. Pagbati niya kay Madam Alessandra na noon ay napakalawak ng ngiti nang lumapit sa kanya. Niyakap siya ng maigpit ng ginang na ipinagtataka naman niya. Mabuti at narito ka na, Iha. Halika, sabayin mo na akong kumain. Pag-aaya pa dito. Tapos na po ako, ma'am. Nasaan na nga po pala si Natalie? Natutulog pa, Iha. Halika muna, sabayin mo muna akong kumain dito. Wala akong kasabay kumain palagi eh. Pakiusap nito. At ito pa mismo ang kumuha ng pinggan para sa kanya. Kaya walang nagawa si Nelly kung hindi ang kumain na lamang kasabay ni Madam Alessandra. Masaya naman pala itong kausap at nagkakasundo sila sa maraming bagay. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa dumating na nga ang personal secretary nito. Dala ang mga papeles na kailangan nitong suriin. Nagpaalam ito sa kanya na pumasok muna sa opisina nito na naroon lamang sa loob ng malaking bahay. Naiwan siyang nag-e-enjoy ang mga mata na isa-isang sinusuri ang mga cactus plant collection ni Madam Alessandra na nasa beranda. Habang si Alessandra sa loob ng opisina ay pinapanood si Nelly na tuwang-tuwa sa mga alaga niyang cactus. Hindi niya may paliwanag ang nadarama niya simula noong una niyang nakita si Nelly na ipinagtanggol si Mrs. de la Serna. Naaalala niya ang sarili niya kay Nelly. Miss A, yung batang nasa labas, kamukhang kamukha mo po siya. Pamangkin niyo po ba siya? Sandaling natigilan si Alessandra sa sinabi ng sekretary niyang si Monet na ngayon ay nakatitig din sa monitor. Kamukha ko ang batang yan, Miss Buenaflor? Totoo ba? Excited na tanong niya sa sekretary niya. Yes, Miss A. Para kayong mag-ina? Bulalas ni Monet. Lalong lumakas ang kaba sa puso ni Alessandra dahil sa sinabi ng sekretary niya. Kaya tinawagan niya ang kanyang investigador para imbestigahan pa ang patungkol sa personal na buhay ng mag-amang Henry at Nelly. Napakaraming sana ang nasa puso niya at pati na rin sa isipan niya. Ipinagdarasal niyang sana si Nelly na ang hinahanap niyang anak. So, ikaw pala ang sinasabi ni ma'am na mag-tutor sa akin? Nakataas kilay na tanong ni Natalie. Gising ka na pala. Oo, ako nga. Mag-almasal ka na para makapagsimula na tayo. Matabang niyang wika kay Natalie. And why should I listen to your crap? Inisasagot ni Natalie sa kanya. Dahil kapag hindi mo naipasa ang physics exam natin sa Monday, ay isang linggo kang grounded. No phones, no allowance, at walang barkada. Nalilisik ang mga mata ni Natalie sa sinabi niya. At kaninong rules naman yan ha? Hindi nga magawa ni ma'am sa akin yan eh. Sa akin. At sasabihin ko yan kay Madam Alessandra. Napatawa ng pagak si Natalie. Ang mga tawa nito ay naging malutong na nang uuyam kay Nelly. Who do you think you are ha? Ako ang tutor mo at hindi kita tuturuan kung hindi papayag ang mami mo sa gusto ko. Saktong lumapit sa kanila si Alessandra na noon ay galing sa opisina. Yes, tama si Nelly. You will be grounded kung hindi mo may papasa ang exam mo sa physics this Monday. No phones, no allowance, and no gala with friends. Tila pinagsakluban ng langit si Natalie sa sinabi ng ina
at nagpaalam na sa kanila. May pupuntahan itong business meeting. Walang nagawa si Natalie kung hindi ang makinig sa lecture niya. Hindi naman bobo talaga si Natalie. At madali lang rin naman talaga itong turuan. Talagang nasanay lang itong lahat ng kagustuhan niya ay binibigay sa kanya. Nakakapasa siya sa lahat ng subject dahil binabayaran niya lamang ang mga guro. Tamad itong mag-aral at magsikap. Natutuwa naman si Nelly dahil nakikipag-cooperate rin sa kanya si Natalie. Effective naman pala ang pamamaraan niya. Mabuti na lamang at inayunan ni Madam Alessandra ang gusto niyang gawin. Kinahaponan ay talagang may natutunan si Natalie sa itinuro niya. Nagulat pa nga siya na nagpasalamat ito sa kanyang bigla. Nagbago tuloy ang tingin niya sa bully na si Natalie. Baka nagkakaganito lamang ito dahil sa pagiging spoiled sa ina nito. Ibinibigay rin kasi sa kanya ni Madam Alessandra ang lahat ng pangangailangan niya. Habang sa labas ng restaurant, ay nakita ni Henry ang taong nag-iimbestiga ng patungkol sa kanila ng anak niya. Kausap nito si Madam Alessandra. Hindi siya papayag na mailagay sa alanganin ng anak niyang si Nelly, kaya't kakausapin niya si Ma'am Alessandra kung bakit nito pinaiimbestigahan ang buhay nilang mag-ama. Nagpupupuyos ang kalooban niyang nakatitig sa babae. Bakit mo kami pinapaimbestigahan? Gulat na gulat ito nang makita siya. Hinablot niya ang mga papel na hawak nito at tama nga siya. Mga impormasyon yon patungkol sa kanila ni Nelly. Nahuli niya kasi ang lalaking iyon dahil may nakapagsumbong sa kanya na may nag-iimbestiga patungkol sa kanilang dalawa. Kanina niya pa sinusundan ang tauhan nito at hindi niya inaasahang si Madam Alessandra ang babaeng yon. Henry, I'm sorry about it. Napalunok ang babae na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Anong kailangan mo sa amin? Anong kailangan mo kay Nelly? Inis na tanong ni Henry sa babaeng hindi kaagad nakahuma. Henry, relax ka lang. Wala akong masamang intensyon sa ginagawa ko. Inspector Rivera, iwanan mo muna kami. Kailangan naming mag-usap. Itinuro nito ang isang upuan sa tapat niya. Kaya't naupo na rin doon si Henry. Now, explain to me about everything. Pulalas na Henry. Henry, unang kita ko pa lamang kasi kay Nelly ay naalala ko na ang sarili kong kabataan sa anak mo. Hindi mo naman may tatangki na kamukha ko si Nelly, hindi ba? Napabuga ng hangin sa Henry. Ito na ba ang araw na kinakatakutan niya? Ang mawala sa kanya si Nelly? Anong ibig mong sabihin? Pause na wika ni Henry. Tell me honestly, anak mo ba si Nelly? And why should I tell you? Dahil matagal na panahon ko nang hinahanap ang anak ko, Henry. Hirap na ako. Sobra akong nangungulila sa anak ko. Umampun ako ng batang babae na kaedad ng anak ko sa pag-aakalang maiibsan ng pangulila ko dahil sa pagkawala ng anak ko. Alam kong buhay ang anak ko kahit 15 taon na siyang nawawala sa akin. Alam kong buhay siya. Nararamdaman ko yun. Nararamdaman ko ang damdamin ng isang ina kay Nelly. Tuluyan na nga itong napahagulgol ng iyak na umawak sa mga kamay ni Henry at lumuhod. Ang isang Madam Alessandra de Silva ay lumuhod sa harapan niya. Napalunok sa Henry na tinulungan itong tumayo. Namasubsob naman ito sa malapad niyang dibdib sa pangalawang beses. Walang patid ang mga luha nito sa pag-iyak. Kung kaya ay pinatahan naman ito ni Henry at kinausap ng maayos. Tell me everything. Kung papaanong nawala sa iyo ang anak mo. Seryosong saad ni Henry. Nagsimula nitong ikinuwento ang nakaraang buhay niya. Simula noong ikinasal ito kay Diego de la Serna na dating napakayaman sa lugar nila hanggang sa pag-alis ni Diego sa Maynila para pamahalaan ang kanilang negosyo. Ikinuwento rin ito ang paghihirap sa mga kamay ng biyanan niyang si Amanda de la Serna hanggang sa nagbuntis siya. Nagbabalik sa alaala ni Alessandra ang ginawa ng kanyang biyanan. Hindi ko matatanggap na magkaroon ako ng apo na galing sa'yo. Isang hampas lupa at isang kahig isang tuka. Papatayin ko yung batang nasa sinapupunan mo. Sigaw ng bruha niyang biyanan habang hinahabol siya sakay ng magarang kotse nito. Habang tumatakbo naman si Alessandra, papalayo rito, ay sapo-sapo niya ang sumasakit niyang tiyan sa ilalim ng napakalakas na hangin at tulad hanggang sa wala na siyang matakbuhan pa kung hindi ang tumalo na lamang sa ilog at nagsimula ng bumaha. Tinangay ang maliit na katawan niya sa lakas ng baha pero nagawa niyang iligtas ang sarili. Nakarating siya sa bahay nila. Gulat na gulat ang matanda niyang ina
nang makita siyang humihingal na sapo-sapo ang sumasakit niyang tiyan. Napakasakit na manganganak na ata siya. Iniluwal niya ang bata sa kasagsagan ng malakas na ulan at pati na rin baha sa lugar nila. Umapaw na ang malaking ilog. Nakita niya pang lumabas ng bahay ang ina para humingi ng tulong sa panganganak niya. Matapos niyang bihisan ng anak at isinuot ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Diego sa leeg ng anak niya, ay isang napakalakas na tubig ang humampas sa maliit nilang bahay. Galing ito sa nasirang dam, kaya tinangay siya ng baha. Ang katawan niyang pagod na ng mga oras na yon ay tinangay ng baha at nawala ng malay na hawak-hawak ang sanggol sa kanyang bisig. Nagising na lamang siya sa isang payak na tahanan sa isang pamilyang Bisaya. Nailigtas raw siya ng mga mangingisdang Bisaya habang daw siya ay lumulutang sa dagat. Matagal pa siya bago nakabalik dahil sa dumapong karamdaman sa kanya. 3 buwan ang lumipas matapos ang trahedyang iyon, ay nakabalik siya sa Puerto Gracia para hanapin ang kanyang anak at ina. Nalaman niyang namatay na ang kanyang ina mula sa pagkalunod, habang ang sanggol ay walang sino mang nakakaalam kung nasaan na ito. Laylay ang balikat ni Henry sa nalamang ito talaga ang ina ni Nelly. Pero malaking parte ng puso niya ang awang-awa sa pinagdaanan ni Alessandra. Kinagap niya ang mga kamay ng babaeng umiiyak sa harapan niya at kinuha ang malinis na panyo mula sa bulsa niya. Pinahid niya ang mga luha ni Alessandra at ito ay niyakap. Nararamdaman niyang sumandal ito sa katawan niya at doon ay pinagpatuloy ang pag-iyak. "Tahan na, ma'am. Halika, sumama ka sa akin sa bahay. May ipapakita ako sa iyo." Seryosong saad ni Henry. Hindi may paliwanag ni Alessandra ang kabog ng puso niya habang hawak ni Henry ang mga kamay niya. Kay tagal ng panahon na hindi siya nakaramdam ng ganitong mga damdamin. Itong isang rescuer na si Henry lamang ang nagparamdam sa kanya ng ganito. Hindi niya alam kung bakit siya kampanting sumama dito, pauwi sa bahay nito. Ramdam niyang sincero ito at mabuting tao, kahit sumama siya sa lalaki sakay ng motorsiklo nito. "Kumapit ka, ma'am." Nahihiya pa siyang humawak sa bewang ni Henry, pero natakot siyang mahulog sa motor kaya't yumakap siya sa lalaki ng maigpit. Napakalakas pa naman ang kabog ng puso niya. Maya-maya lang, ay dumating na sila sa bahay ng lalaki. Maayos naman ang bahay nito at malinis kahit hindi kalakihan. Kaagad niyang napansin ang mga nakahilerang certificates at medalya ni Nelly kasama si Henry. "Maupo ka muna, may kukunin lang ako." Pumasok ito sa isang kwarto at paglabas nito ay bitbit na nito ang isang lumang kahon. Inilapag ni Henry ang kahon sa harapan niya. "Ano to?" Napabuga ng malalim si Henry at pinuksan niyon. Napasingap si Alessandra nang makita ang laman ng kahon. Ito yung lampi ng kanyang nawawalang anak at damit ng kanyang anak na ipinasuot niya rito. Mahigpit na niyakap iyon ni Alessandra at dinala sa kanyang dibdib. Ang nawawala niyang anak, ang kanyang pinakamamahal na anak. Muli na namang naglandas sa pisngi niya ang mga masaganang luha. Iniabot sa kanya ni Henry ang mga larawan ng bata noong napakalakas ng baha. "Nakita ko ang bata na lumulutang sa baha, so I save her." 1 buwan pa ang lumipas na doon siya sa bahay ampunan at tinadalaw-dalaw ko. Pero walang naghanap sa kanya kaya't inampun ko na lamang siya. At pagkatapos noon ay lumipat na kami ng syudad dahil sa nalipat ako doon. Yung kwintas pala ay binigay ko na sa kanya. Pagkukwento ni Henry, yun yung mga araw na sobra siyang nangungulila sa anak niya at siya ay nagkasakit. 3 buwan siyang nawala sa Puerto Gracia. Pagkalipas ng 1 taon, hindi niya nakita ang kanyang anak at nag-abroad na siya at doon siya sunwerte sa pera. Nagsimula siyang yumaman at magkanegosyo. Napakayaman niya na nang bumalik siya sa Pilipinas makalipas ang 7 taon. "Maraming salamat, Henry. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa anak ko." Naghumapaw ang damdamin ni Alessandra sa tuwa na hinalikan ng binatang rescuer sa labi. Nagulat naman si Henry sa ginawa ni Alessandra sa kanya. Ngunit sadyang nakakaakit ang mga malalambot na labi ni Alessandra. Hinapit niya ang bewang nito at sinalubong ang mainit nitong mga labi. Natigilan na lamang sila sa ginawa nang marinig nilang bumukas ang gate na bakal. Kaagad na naghiwalay ang dalawa. Nagmamadaling sinilip naman ni Henry ang gate at naroon na pala si Nelly na inihatid ng driver ni Alessandra. "Narito na ang anak mo, ma'am." Nagulat na naman si Henry
nang hinawakan nito ang mga kamay niya at tumitig sa mga mata niya. Hindi ko siya kukunin sa'yo. Sapat na sa akin na nakilala ko ang anak ko at payagan mo kung makilala niya ako bilang ina niya. Napatango na lamang si Henry sa sinabi nito. Napakasaya niya sa nalamang hindi nito ilalayo si Nelly mula sa kanya. Nagulat si Nelly. Nang pagpasok niya sa bahay, ay nakita niya ang Papa Henry niya at si Madam Alessandra na magkahawak kamay. Napatuon ang mga mata niyang nagtatanong sa ama sa mga kamay nilang dalawa. Tumikim ang kanyang amang si Henry. Saka pa lamang binitawan ni Alessandra ang kamay ng kanyang ama. Kitang-kita niya ang pamumula ng mga mata ni Alessandra na tila galing ito sa pag-iyak. Kaya mas lalo pa siyang nalito nang niyakap siya ng maigpit ni Alessandra. At napahagulgol na naman ito. Hindi niya naiintindihan ang nadarama. Nasasaktan siyang hindi niya maintindihan. Nararamdaman niya na lamang ang malalaking mga kamay ng kanyang ama na tinatapik-tapik ang balikat ni Alessandra. Naupo silang tatlo sa sofa at saka pa lamang niya napansin ang lumang kahon na nakapatong sa maliit na mesa nila ng ama niya. Naroon nakalagay sa kahon na iyon ang mga damit niya noong sanggol pa lamang siya at natagpuan ng kanyang Papa Henry na lumulutang-lutang siya sa baha. Utal-utal na nagpaliwanag si Alessandra sa kanya kung paano siyang nawala sa piling nito. Sinabi nito sa kanya ang pangulila nito sa kanya. Napahigpi ng tuluyan si Nelly sa lahat ng kanyang mga nalaman. Lalo na sa paghihirap ng kanyang ina sa mga kamay ng biyanan nitong si Mrs. De La Serna. Inamin itong dahil sa galit niya sa mga De La Serna ay ginawa niya ang lahat para pabagsakin ang negosyo ng mga ito. Lalo na si Mrs. De La Serna na noon ay ninais siyang patayin. Ang matandang tinutulungan niya doon sa may parke ng Puerto Gracia ang siyang ina ng kanyang tunay na ama. Hindi kita pipiliting kilalanin ako. Hindi kita pipiliting isama sa mansyon, Nelly. Masayang-masaya na ako na nalaman kong buhay ka at nasa maayos na kalagayan. Hindi kita ilalayo sa ama mo dahil alam kong mabuti siyang tao at mahal ka. Sapat na sa akin na makilala ka, anak. Patuloy sa pag-iyak na wika ni Alessandra. Hindi naman napigilan ni Nelly ang kanyang sarili. Dahil sa totoo lang ay nangungulila rin siya talaga sa kalinga at pagmamahal ng isang ina. Maigpit na napayakap rin siya sa kanyang ina. Habang si Henry ay naninikip ang dibdib sa nakita. Lumabas siya ng bahay at bumili ng pagkain na maaari nilang panghapunan. Napangiti siyang nasalat ang mga labing hinalikan kanina ni Alessandra. Huli na ata ang pagkakataon pero kinikilig pa ang puso ng matandang binatang si Henry sa ginawa ni Alessandra sa kanya. Pumunta siya ng convenience store at bumili ng karning baboy. Magluluto na lamang siya ng sinigang at yayayain niya si Alessandra na doon na lamang maghapunan sa kanila. Pagbalik niya ay masayang nagkikwentuhan ng dalawa. Sumalubong naman sa kanya si Nelly na sinuri ang binili niyang karne. Ma'am, dito ka na po kumain. Nahihiyang pagyaya niya kay Madam Alessandra na nakangiti at kaagad namang tumango sa gusto niya. Nahihiya pa si Henry dahil tumulong pa sa kanila si Alessandra sa paghihiwa ng regados para sa sinigang na baboy, para tuloy silang isang masayang pamilya. Ma, alam mo bang masarap magluto si Papa? Pagmamalaki pa ni Nelly sa ama niyang si Henry. Malalaman natin yan mamaya. Nakangiting saad ni Alessandra na sinulyapan pa ang gwapong si Henry. Ipapahiya mo pa ako sa mama mo, ha? Ikaw talagang bata ka. Seryosong wika ni Henry. Talagang nakakahiya yan kapag hindi nasarapan si Alessandra sa lulutuin niya. Henry, nasaan pala ang asawa mo? Hindi na napigilan ni Alessandra ang sarili na magtanong patungkol sa asawa niya. Mama, matandang binata si Papa. Hindi kasi yan marunong manligaw eh. Kung sino-sino na lang ang narereto ko dyan. Madaldal na wika ni Nelly na noon ay pinanlilisigan ng mga mata ni Henry. Napakatakles talaga ng anak niyang ito. Mana yata ito sa ina. Oh, totoo ba? Binata ka pa sa edad na 35? Napatutop sa bibig na bulalas ni Alessandra. Napapailing na lamang si Henry. Namana nga talaga nito sa ina ang pagiging taklesa. Ikaw ba? Nasaan ang asawa mo? Nahiyang tanong ni Henry. Pero naibulalas niya talaga kay Alessandra. Wala akong asawa, Henry. Simula noong naanalang kasal namin ni Checo, ay hindi na ako nagkaroon pa ng boyfriend. Ayoko nang magkamali. Malungkot na wika ni Alessandra
habang naghihiwa ng sibuyas na nakatitik kay Henry. Kaya't nahiwa tuloy pati ang daliri nito. Napahiyaw ito sa sakit. Kaagad naman itong nilapitan ni Henry at hinawakan ng daliri niyang nasugatan. Maingat na inakay siya ni Henry sa lababo at hinugasan ang sugat niya. Sakit ba? Halika, lalagyan natin ng bandage. Di ka nag-iingat eh. Nelly, tapusin mo na yung hinihiwa ng mama mo. Inakay nito si Alessandra papalabas ng kusina. Sobrang lapit ng dalawa, kaya't napasunod si Nelly at tumigil sa may pinto. Napapangiti na lamang siya na kinikilig sa nakikita niya sa ama at ina. Sa tingin niya, ay may namumuo na atang love story sa mga magulang niya. Tiisin mo lang ang hapdi Kailangan niyan ma-disinfect. Napakalamyos ng boses ni Henry sa pandinig ni Alessandra at nakakaramdam siya ng napakalakas ng kabog ng puso sa ginagawa nitong pag-aalaga sa kanya. Pakiramdam niya ay nahulog na ata ang loob niya sa rescuer na ito. Napakagwapo pa naman ito. Ang katawan nitong matipuno na tila kay sarap sandalan at yakapin. Nagulat na lamang siya nang pinitik nito ang noo niya. Ha? Bakit? Nagtataka niyang nasalat ang noo. Sabi ko, may dumi ba ang mukha ko? Wala naman. Naiiya siyang binawi ang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Henry. Matapos ang masayang hapunan nila, ay inihatid na nila si Alessandra sa mansyon. Inaanyayaan pa sana sila nito sa loob, pero kailangan nang bumalik ni Henry para sa trabaho. Nakita ni Henry sa mga mata ni Alessandra ang pangulila sa anak. Kit sinabihan niya si Nelly na manatili na muna sa tabi ng ina. Napakasaya naman itong lumapit sa kanya at saka ito yumakap. Si Alessandra naman ay gusto na naman atang umiyak na nakatitig sa kanya. Bumaba siya ng honor type jeep at lumapit kay Alessandra. Hinawakan niya ang mga kamay nito at hinalikan. Take your time na kasama si Nelly. Magbanding kayong mag-ina, okay? Nakangiting wika niya. Thank you for everything, Henry. Baikpit na niyakap ni Alessandra si Henry at hinalikan ito sa pisngi bago ito tuluyang umalis. Mayong totoo, may relasyon ba kayo ni Papa? Isang kibit balikat at matamis na ngiti lamang ang isnigot nito sa kanya bago siya inakay papasok sa mansyon. Gulat na gulat si Natalie sa nalamang anak pala ng mami niya si Nelly. Kaya pala kamukha ito ng kanyang ina. Nahihiya na tuloy si Natalie kay Nelly. Pero sinabi niya sa dalawa na gusto niyang kilalanin nila ang isa't isa bilang magkapatid. Bukas naman sa loob ni Natalie na tinanggap nito si Nelly. Kahit napaka-spoiled ni Natalie, ay mabait rin naman ito. Nasanay na lamang itong maging happy-go-lucky. Nakatulog silang tatlo sa gabing iyon na magkakatabi sa kama. Kinabukasan naman, ay maagang tumungo silang dalawa sa paaralan. Nagulat pa nga ang mga kaklase nila nang malamang anak ni Madam Alessandra si Nelly. Nelly, totoo bang anak ka ni Madam De Silva? Tanong sa kanya ng matalik niyang kaibigan na si Dana. Oo, Dana. Pero hindi magbabago ang lahat sa atin Magkaibigan pa rin tayo, okay? Ang bait mo talaga. Salamat Napatago si Dana sa likuran niya nang makita sina Natalie at Kat. Napapalapis sa kanila. Naroon rin ang mga kaibigan nito. Nelly, Dana, narito kami kasi gusto naming makipagkaibigan sa inyo. Humihingi kami ng tawad sa mga ginawa naming pambubuli sa inyo, lalo na sa iyo, Dana. Diretsang wika ni Cathy sa kanila. Ganon rin si Natalie, na may pasimulo sa lahat. Napangiti na lamang si Nelly. Dahil kahit kailan ay hindi siya nagawang bulihin ng grupo ni Natalie. Kahit noon pa man. Sa paglipas ng ilang mga buwan, ay naging masaya silang tatlo na mag-iina. Mas naging close pa sila ni Natalie at unti-unti ring nagbabago ang ugali nito. Lalo na sa pag-aaral na ikinatuwa naman ni Alessandra. Sa ngayon, hindi pa rin tuluyang naghihilom ang masakit na sugat ng kahapon sa ginawa ng pamilya de la Serna kay Alessandra. Pero pinabayaan niya na lamang ang mga ito. Itinigil niya na ang paghiganting ginagawa niya. Wala pang alam ang mga ito na natagpuan niya na si Nelly. Pero hindi siya papayag na hihiramin ni Diego at Mrs. de la Serna ang kanyang anak. Magkakamatayan talaga sila. Nelly, faster. Darating na si Papa. Hiyaw ni Natalie. Nakakatapos lamang mag-decorate sa loob ng bahay. Sandali na lang ito. Silipin mo doon sa bintana. Baka biglang dumating, Nats. Utos niya kay Natalie habang ina-arrange ang pagkain. Mga anak, okay na ba tong cake? Sabay na napatawa sina Natalie at Nelly
sa rumi ng mukha ng mami nila na gumawa ng ice cream cake. Anong tinatawa-tawa nyo? Nakatikwas ang kilay na tanong ni Alessandra sa dalawa. Ma'am, okay na po yung cake. Ang itsura nyo po ang hindi. Mag-shower ka na po. Go! Natatawang wika ni Nelly sa ina. Nagmamadali niyang tinungo ang kwarto ni Henry para siya ay mag-shower. Nasanay na siyang doon na niligo kapag doon sila matutulog sa mga anak nila. Lingid nga rin sa kaalaman ng dalawa ang tungkol sa relasyon nila ni Henry. Hindi pa nila yun sinasabi sa mga anak nila. Nagmamadaling nagbihis si Alessandra matapos maligo. Isang simpleng t-shirt at jogger pants lang ang suot niya at nagsuklay ng buhok. Nakakaadi kasi ang amoy ng pabango ni Henry, kaya't nag-spray na rin siya ng kaunti at pagkatapos ay lumabas ng kwarto. Nakahanda na ang lahat sa ika-36 birthday ni Henry. Wala itong kaalam-alam na naghanda pala sila sa loob ng bahay. Ang akala nito'y nakalimutan nilang birthday niya ngayon. Nang mamataan si Henry sa gate, ay kagad nilang pinatay ang ilaw sa loob ng bahay. Exhausted na pumasok ito sa loob gamit ang susi nang bigla silang kumanta ng happy birthday. Nagliwanag ang mukha nito dahil sa sobrang saya nang makita silang tatlo at ang lahat ng inihanda nila. Happy birthday pa! Magkapanabay na wika ng dalawang sina Natalie at Nelly. Happy birthday! Nakangiting wika naman ni Alessandra sa kanya. Nag-uumapaw ang tuwa sa puso ni Henry. Hindi may paliwanag pero kaysaya na ng buhay niya kasama si Alessandra at ang dalawang malditang anak niya. Salamat! Salamat guys! I'm so happy right now. At isa na lamang talaga ang hinihiling ko sa Diyos. Nagkatinginan sina Nelly at Natalie. Napahiyaw ang dalawa nang may dinukot ng singsing ang Papa Henry nila mula sa bulsa at biglang lumuhod sa harapan ng Mama Alessandra nila. Han, be my wife? Napatalon sa tuwa sina Nelly at Natalie, sabay sigaw at kantsaw. Yes, honey. I will gladly be your lawful wife. Kagad na isunod ni Henry kay Alessandra ang singsing na kanyang hawak-hawak habang nagtatatalon at nagsisisigaw ang dalawa sa sobrang saya. Hindi akalain ni Alessandra na darating ang ganitong araw sa buhay niya. Ang galit na nadarama niya noon ay unti-unting nawawala. Natutunan niya ng magpatawad sa lahat ng mga taong nagkasala sa kanya. Naibalik na sa kanya ang kanyang anak na si Nelly at ngayon ay masaya na siya sa buhay niya kasama ang buong pamilya niya. Si Henry ay nagtatrabaho pa rin bilang rescuer, isang public servant na handang tumulong sa mga taong nangangailangan. Sa oras ng sakuna at bagyo, nakahanda siyang lumusong para magligtas ng buhay. Lagi nating isipin at tandaan na sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ay pipili natin ang kabutihan kahit pa makaranas tayo ng kasamaan sa ating kapwa. Piliin pa rin natin ang pagiging mabuting tao. Pinagpala ng Diyos ang mga taong may mabubuting puso at may pag-aalala sa kanilang kapwa.